susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kahawa ng Panginoon. Tinatawag na The Great Tribulation. Kinakailangan muna na siya dumating bago mangyari ito. Simulan na natin kilalanin ang ating bida sa video na to. Ayon sa mga naitala sa Biblia, tanging si Elias lamang ang may kakaiba at nakababalighang ginawa, bagamat hindi siya nabigyan ng pansin na katulad sa kasikatan ni Moises. Ngunit kung ating aalamin ang kanyang mga ginawa, ay lubusang kang mamangha at mag-iisip kung sino talaga ang ating bida. At wala ring naitala sa kanyang kamatayan si Elias, sapagkat simula nang umakyat siya sa langit ay wala nang nabanggit kung nasaan siya. Sinasabi na siya isang propeta, subalit kung ating sasaliksikin, may kakaibang lihim o hiwaga ang ating karakter. At sa bidyong ito, sama-sama nating alamin ang hiwaga ni Elias. At tanging si Elias lamang at Moises ang muling bumalik sa panahon ni Jesus Christ. Ngunit ano nga ang malaking dahilan ng pagbabalik ni Elias? At ano ang dahilan ng pagbabalik niya sa panahon ni Jesus Christ? Ito na po ang tatalakayin natin sa video na to. Sino si Elias? Ano ang kaugnayan niya kay Jesus Christ? At ano ang dahilan ng kanyang pagbabalik? Welcome po sa aking munting channel. Muli sa panibagong topic na ito, hinihingi natin muli ang patnubay ng ating makapangyarihan Diyos at ng ating mahal na Espiritu Santo na siyang pumapatnubay sa lahat ng oras, nagbibigay ng liwanag sa nadidilimang sanlibutan ito. Ang MRF Reyes Channel po ay nagbibigay sa inyo ng mga ebanghelyo na maglalapit sa buhay na kaligtasan na ipinangako ng ating mahal na Diyos na makapangyarihan. Kahit kung mahilig ka sa mga manood ng mga ganitong mensahe, hinihingi ko ang maliit na favor para sa simpleng pag-subscribe, like, and share and comment na rin ang ilang mga katanungan ukol sa topic na inyong napanood. At dahil sa pag-subscribe, like mo, ay mas lalo pang patuloy na palakasin natin ang ganitong mga aral na magbibigay kaalaman sa ating bawat isa. Ano-ano ang mga katangian na ipinamalas ng ating bida sa kasaysayan ng ating kasulatan? Number 1. Tanging si Elias lamang sa lumang tipan ang bumuhay ng patay. Ito'y matutunghayan natin sa unang hari, chapter 17, verse 21. At siya ay umunat sa bata na may karapot at dumaing sa Panginoon at nagsabi, O Panginoon kong Diyos, idinadalangin ko sa iyo na iyong pabalikin sa kanya ang kaluluwa ng batang ito. At dininig ng Panginoon ang tinig ni Elias at ang kaluluwa ng bata ay bumalik sa kanya at siya ay muling nabuhay. Number 2. Sa buong kasaysayan ng Biblia, tanging si Elias lamang ang umakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Sa Hari chapter 2 verse 11. At nangyari samantalang sila ay nagpapatuloy at nagsasalita, narito, napakita ang sangkarong apoy at ang kabayong apoy na naghihiwalay sa kanila at kapwa si Elias ay sumampa sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Number 3. Maging ang langit ay sumusunod sa kanya sapagkat may kapangyarihan siyang magbigay ng ulan at gawing tagtuyot sa panahon niya. Santiago chapter 5 verse 17. Si Elias ay isang taong may pagkataong gaya rin natin. Siya ay nananalangin ng buong lingas upang huwag umulan at hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At muli siyang nanalangin at ang langit ay nagbigay ng ulan at ang lupa ay namunga. Number 4. Alam mo bang hindi lang si Moises ang may kakayahang maghawi ng dagat? Sapagkat dito'y naitala rin na hinawi rin ni Elias ang dagat. Sa Hari chapter 2 verse 8. Kinuha ni Elias ang kanyang balabal at tiniklop. Hinampas ang tubig at nahawi dito at doon. At anupat silang dalawa ay nagsidaan sa tuyong lupa. Number 5.
May kakayahan din si Elias na magpababa ng apoy galing sa langit. At ito'y nangyari sa panahon nang sila'y sumasamba na kay Balaan at hindi sa Diyos. Sa 36, nangyari sa oras ng paghahandog ng alay sa hapon na si Elias na propeta ay lumapit at nagsabi, O Panginoon na Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel, pakilala ka sa araw na to na ikaw ay Diyos sa Israel at ako ang iyong lingkod. Dinggin mo, O Panginoon, dinggin mo ako upang makatalastas ng bayan na ito, na ikaw ang Panginoon ay ang Diyos na iyong pinanumbalik ang kanilang mga puso. Nang magkagaya ang apoy ng Panginoon ay nalaglag at sumupok sa handog na susunugin, at ang kahoy, mga bato at alabok hinimuran ng tubig na nasa hukay. Pagkatapos nating malaman ang kakaibang mga katangiang ginawa ni Elias, ito'y malaking katanungan ang iniwan ni Elias sa atin. Ngayon, alamin natin kailan nagpakita si Elias sa panahon ng ating Mesiyas. Paano silang nagkita ni Jesus? At ano ang totoong kaugnayan ni Elias sa ating Mesiyas? Maging sa lumang tipan pa lamang ay tinutukoy na ng kasulatan na darating si Elias sa panahon ng malaking kabigatian. Ito'y binanggit din ni Jesus bilang pagpapatunay ng nakasulat sa lumang tipan na ipinababatid lamang ni Jesus na kilala niya personally at spiritually ang bida nating si Elias. Sapagkat ang Mesiyas natin ang nagpatunay at nagsabi ng pagdating ng ating bida na si Elias. At ito'y mapapansin mo na may pagka-espesyal ang kanyang pagdating. Una, walang ibang binanggit si Jesus na mga karakter sa lumang tipan na babalik kundi si Elias. Ano nga ang kaugnayan nila ng Mesiyas at ni Elias? Malakyas chapter 4 verse 5. Narito aking susuguin sa inyo si Elias ng propeta bago dumating ang dakila ang kaarawan ng Panginoon. Sa pamamagitan ng isang mahiwagang tagpo, dito nga nagkita ang ating Mesiyas at si Elias, nakasama ang ilang mga alagad ni Jesus na pinakasaksi. At ito na ang lubhang kakaiba sa history ng Biblia, sapagkat walang maiihalin tulad sa ganitong pangyayari na nagkausap ang karakter ng lumang tipan at ng bagong tipan. Matthew chapter 17 verse 1. At pagkaraan ng 6 na araw ay isinama ni Jesus si Pedro, si Santiago, si Juan na kapatid niya, at sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok. At nagbagong anyo siya sa harap nila. Nagliwanag ang kanyang mukha na katulad ng araw, at pumuting tulad sa ilaw ng kanyang mga damit. Matthew chapter 17 verse 3. Narito napakita sa kanila si Elias, si Moses at si Elias na nakikipag-usap sa kanya. Sumagot si Pedro at sinabi kay Jesus, Panginoon, mabuti sa atin ang tayo dumito. Kung ibig mo, gagawa ko rito ng 3 tabernakulo, isa sa'yo, isa kay Elias at isa kay Moses. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang malingning na alapaap ay lumilip sa kanila, at narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugtan, siya ang inyong pakinggan. At nang marinig ito ng mga alagad ay nang sumasob sila at lubhang nangatakot. Lumapit si Jesus at sila'y tinapik na sinasabi, magbaon kayo, huwag kayong matakot. At paglingap ng kanilang mga mata, wala silang nakitang sino man kundi si Jesus lamang. Ang pinaka-highlight sa tagpong ito, dito po'y malinaw na ipinakilala ni Jesus kung sino ang nagsugo sa kanya. At nagbigay na siya ng malaking palatandaan sa pamamagitan ng tagpong ito, dahil alinman sa dalawang nagpakita sa kanila ang nagsalita na ito ang sinisinta kong anak. Balikan natin ang tagpo habang kaharap nila si Elias at Moises. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila, at narito ang isang tinig mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak. Malinaw po na itinago lamang ng alapaap ang siyang nagsalita kay Jesus, sapagkat pagkatapos niya magsalita ay agad namang nawala sa paningin ng mga apostol ang dalawang karakter na nagpakita. Pagkatapos ng pangyayari ito, habang pauwi sila, narito ang kanilang pag-uusap, at ito ay patungkol sa ating bida na si Elias.
At habang sila nagsibaba mula sa bundok ay iniutos sa kanila ni Jesus na nagsasabi, huwag ninyong sabihin kanino man ang tao ang pangitahin hanggang sa ang anak ng tao ay ibangon sa mga patay. Yan ang kanyang mga alagad na nagsasabi, bakit nga sinasabi ng mga eskriba na kinakailangan pumarito muna si Elias? At sumagot siya at sinabi, katotohanan si Elias ay paririto at isasauli ang lahat ng mga bagay. Datapwat sinasabi ko sa inyo na naparito na si Elias at hindi nila siya nakilala, kundi ginawa nila sa kanya ang anumang kanilang inibig. Gayon din naman ang anak ng tao ay magbabata sa kanila. Sa mga salita ng Mesiyas, nanggaling ang pagpapakilala kung sino si Elias. Sapagkat sino si Elias upang isauli niya ang lahat ng mga bagay. At ayon pa kay Jesus, sinasabi niya na naipakilala na niya sa atin ang Ama. Juan 17:20, o Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita. Nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. 14:7, kung ako'y nakilala ninyo, ay makikilala ninyo ang aking Ama. Buhat nga ngayon, siya ay inyong makikilala at siya ay inyong nakita. Napakalinaw mga kapatid, na kung nakilala natin si Jesus, ay makikilala rin natin ang kanyang Ama sapagkat naipakilala niya. Ngayon, sino ang Amang Banal na sinasabi ni Jesus na hindi nakilala? Juan 17:25. At sino si Elias na sinasabi niya na naparito na at hindi nakilala? Siya rin ang magsasauli ng lahat ng mga bagay. Itong lahat ay kinumpirma ni Jesus dahil tiyak siya rin ang nagsalita na ito na sinasabing, ito ang sinisinta kong anak. Kung ating susuriin ang lahat ng ginawa ni Jesus, ni Elias, dito nagkaroon tayo ng batayan at pagkakakilanlan sa kanya. Number 1, siya ay bumuhay ng patay. Ayon sa unang Samuel chapter 2 verse 6, ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababa sa Sheol at nagsasampa. Alam mo bang ang Diyos lamang ang may karapatang pumatay at magbigay buhay sa bawat isa sa atin? Ito ay isang palatandaan ng ating Diyos na magkapangyarihan. Ngunit sino si Elias na nagbigay buhay sa isang bata? Maraming pagkakataon ng Diyos ay nagpapakilala sa gitna ng apoy. Tuwing nagbibigay siya ng utos kay Moises, ito'y ginagamit niya upang ang sino may hindi makalapit sa kanya. Kaya naman simula noon, ang Diyos ay pinansagan na apoy na mamumugdaw. Hebreo chapter 12 verse 29. Sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na mamumugdaw. Kahit ang paglipol na ginawa sa Sodoma at Gomora ay ginamit ng Diyos sa pagpapawala ng apoy, at ito'y pinakatanda ng Diyos sa Kanya. Ngayon, sino si Elias na may kapangyarihan na pababain ang apoy? Samantalang ito ay mga katangian ng Diyos na makapangyarihan lamang. Sa pamamagitan ng handog na susunugin upang ialay, ito'y ginawa ni Elias nang subukin niya ang Diyos na sinasamba nila na si Baal. At sino rin ang bida nating si Elias na may kapangyarihang buksan ang langit upang magbigay ng ulan at gawing tagtuyot sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Bukod tangi na siya lamang ang gumawa nito sa kasaysayan ng Biblia. Alam mo rin ba na si Elias ang tinawag ni Kristo nang malapit ng malagutan siya ng hininga? Matthew 27 verse 46. At nang malapit ng oras ng ika-9, sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na sinasabi, Ele, Ele, lama sabachthani, sa makatuwid mo kay Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At ang marinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon ay sinasabi, tinatawag ng tao ito si Elias. Alam mo rin ba na ang kahulugan ng pangalan Elias ay aking Panginoon na mula sa Greek na salita, sapagkat ang Elias ay isang pangalangitang ngalan na nakapaloob dito ang 3 kapangakuan. Number 1, eternal love. Number 2,
eternal life. Number 3, and everlasting. Tanging Diyos lamang ang may kapangakuan at may kakayahan sa tatlong ito, na siyang dahilan bakit Elias, Ele, ang siyang Diyos na tinawagan ni Jesus. Isang malaking tama ang sinabi ni Kristo na naparito si Elias at hindi natin siya nakikilala. Kahit naitala sa bagong tipan na may isang Diyos na hindi kilala, Gawa 17:23 hanggang 28. Ang Diyos na hindi kilala na siyang gumawa ng lahat ng mga bagay. Kaya sinasabi ni Kristo na si Elias ang magsasauli ng lahat ng mga bagay sapagkat siya rin ang Diyos na hindi kilala na tinutukoy sa mga gawa. Maaari mong isipin, kapatid, na propeta lang siya sapagkat ito ang nasusulat. Ito nga ang sagot ni Kristo sa pag-iisip ng ganito. Malinaw po na binibigkas ni Kristo na hindi nakikilala si Elias. Matthew chapter 17:12, sapagkat sinasabi ko sa inyo na naparito na si Elias at hindi nila siya nakikilala, kundi ginawa nila sa kanya ang anumang kanilang inibig. Ngayon din naman ang anak ng tao ay magbabata. Sa simula pa lang sa lumang tipan ay hindi nagpapakilala ng kanyang totoong pangalan, ang Diyos na nagsusugo kay Moises. Isang pagkakataong tanong ni Moises ang Diyos na kung ano ang kanyang isasagot sa oras ng tanongin siya tungkol sa nagsugo sa kanya, at ito ang isang parabola na sagot sa kanya. At sinabi ng Diyos kay Moises, "Ako yung ako nga." At kanyang sinabi, "Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ng Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga." Kaya't kung iisipin mo na siya ay sugo lamang dahil sa nakasaad sa Malakias chapter 4:5, nasusuguin si Elias bago dumating ang karawan ng galit ng Panginoon. Tandaan po na sa Diyos ay hindi imposible na gawin niya ang lahat. Kaya't hindi katakataka kung ipakilala niya ang sarili niya na sugo siya ni ako nga. Kung iniisip mo na iba ang nagsugo sa sinugo, ay tama ka, kapatid. Magkaiba ang salita. Ngunit sa kapangyarihan ng Diyos ng lahat na hindi pwedeng mangyari sa tao, sa Kanya ay may pangyari. Matthew Kapitulo 19:26. At pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, hindi mangyayari ito sa mga tao, datapot sa Diyos ang lahat ay may pangyari. At ito na ang pinakahintay nating kilalanin ang buong pagkakakilala sa ating bida. Sino nga ba si Elias? Kung siya nga ang Diyos na nagsugo sa ating Mesiyas, makikilala natin siya sa librong sa Life, Works, and Writing, page 87 ni Gregorio Taide. Binabanggit po dito sa librong ito, ito ang isang kalihiman ng pagkatao ni Elias, sapagkat sinasabi dito, Crisostomo Iberra and Elias represented Rizal himself. Mababasa niyo po. Malaking katanungan ang nasa iyong isipan, kapatid, na bakit si Rizal nakapagsabi na siya rin si Elias, sapagkat siya rin ang tinutukoy ng kasulatan na Diyos na nagkubli ng kanyang mukha. Deuteronomy chapter 31:18. At ikukubli ko nga ang aking mukha sa araw na iyon, dahil sa buong kasamaang kanilang ginawa, sa parang sila'y pumihit sa ibang mga Diyos. Kaya't simulan, ang Diyos ay natiling hindi kilala at naging lihim kung sino talaga siya. Kaya binabanggit na rin ng Biblia na may isang Diyos na maghahayag ng lihim. Sure at asahan po ninyo na bago sa pandinig ninyo ang inyong naririnig na ebanghelyo. Kaya naman nagpaalala rin ng Biblia sa unang Korinto chapter 4:5 na sinulat ni Pablo, kaya nga huwag muna kayo magsihatol ng anuman hanggang sa dumating ang Panginoon na siyang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman at ipahahayag naman ang mga haka ng puso. At kung magagayon, ang bawat isa ay magkakaroon ng kapurihan sa Diyos. Malinaw mga kapatid, na hayag lamang ang naituro sa atin.
At ito nga ang kalihiman na sinasabi maging ni Jesus na naparito na si Elias at hindi natin nakilala siya. Para po sa karagdagang kaalaman, matagal na pong existing si Dr. Jose Rizal. Siya rin ang nagbigay sa unang batas sa 2 tao bago pa dumating ang 10 utos na dala ni Moises. At ito'y mababasa natin sa Genesis chapter 3 verse 3 in English version. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God had said, You shall not eat of it, neither shall you touch it, lest you die. In Tagalog version, datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyo, di huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mangamatay. So, yan po ang kauna-unahang utos na ibinigay ng Diyos. At mapapansin mo, sino si Dr. Rizal para permahan niya ang no limit tangere na siyang Tatsminat. Siyang unang batas na ibinigay sa 2 tao, kay Eva at kay Adan.